So yun, okay KJX, kamusta kayo lahat? At ito, no, isang mabilisang news lang tayo ngayon mga idol, no. So ang BTC ngayon ay 30,000 USDT. So umangat na siya. So makikita natin dito ngayon, so ito nga pala, no, sa copy trading, goods tayo ngayon. Sinuwerte lang tayo din kagabi sa trading natin, no. Makikita nyo dun sa TikTok natin kung ano yung ginawa natin. And then ito, 165. So tulad nga ng sinasabi ko, future copy trading lang ang ginagamit ko dyan. And then ang pupuntahan nyo lang mga idol, no, yung mismong trader na kung saan ang iniisip niya yung profit natin, hindi yung highest profit nila. So ayan, followers profit, punta lang kayo dyan sa followers profit and then humanap kayo ng trader na pwede nyong puntahan na alam ninyo, no, kahit na makita nyo na kahit medyo may talo siya sa dulo, pero mas makikita nyo yung panalo niya ngayon, yung future na nilalaro niya. So check nyo lang. Copy nyo lang yan, tapos sabay ayun. So, kailangan lang may assets kayo, okay? So, dun sa link natin sa description, nandun yung settings natin ng copy trading, kung paano mag-copy trade. May tutorial tayo doon at kung paano mag-transfer ng asset, okay? So, makikita natin yan dito. Ngayon sa market, kung mapapansin natin ngayon, ang BTC is nasa 29,903. So, naglalaro na lang siya ng 29,902. Biglang 30,000. So kagabi pumalo siya ng 30,200. So solid na solid yung trading natin kagabi. Panoorin niyo sa TikTok, no. First time natin mag technical analysis doon, no. Hulasis nga yun eh, 'di ba? So ayan yun, no. So makikita naman natin dito bumalik na siya. So ang dami nga nagsasabi ngayon eh, no. Kung kayo nung 15,000 pa yung Bitcoin noong nakaraan, di ba? Noong last I think last month, no, 15,000. Kung kayo bumili na noon at inabutan niyo yung lipad ngayon, di sana sobrang solid, no? Nasa 100% na ang inangat ng Bitcoin, no? So I think hindi na babalik 'yon sa 15,000 down. Siguro bababa ng konti and then lilipad na, di ba? So 'yon. Good luck sa mga papunta na tayo ng bull market. Yun yung nakalagay sa cycle eh, di ba? Sabi nga nila ang daming tumatawa doon sa cryptocurrency, di ba? So pero lahat ng tumatawa na yun, hindi kasi nila alam yung cycle, di ba? Hindi nila alam kung ano yung meron sa loob ng cryptocurrency. At lahat lang yun, no, natuto sa Axie Infinity, no? Syempre pumasok sila sa Axie 2021 Hindi na nangyari, nalaglag ang Axie, no? So isa sila sa mga ganun. Kaya wala tayong magagawa doon mga idol, no? So ayan yung news ngayon. At sabi dito ni CZ Binance mga idol, tingnan nyo ayan, everyone will be in crypto. Ayan, no? Naniniwala ba kayo dito na lahat tayo pupunta sa cryptocurrency? Ako wala akong tiwala dati sa crypto pero sinubukan ko lang, no? Sinubukan lang natin mga idol. And then syempre tulad nga ng sinabi ko, barya-barya lang. Huwag kayong mag-invest ng sobrang lupit, di ba? Sobrang laki. Di ba? Barya-barya lang. Yung kayang-kaya nyo lang kumbaga sabi nga nila parang kung kaya mong mawala, no? Sabi nilang gano'n, no? And then, so sabi dito sa Bitcoin news, no? AI technology will be the center of future financial crisis. Di ba? Naniniwala ba kayo dyan? Ako, naniniwala ako, no? Sana ang blockchain technology and artificial intelligence is magsama. No, pero matagal pang mangyayari yan mga idol. Parang ano yan binuo yung Facebook, binuo yung Twitter, binuo yung mga social media platforms, no? Hindi yan perfect nung umpisa, no? Ang daming nagbatikos diyan, ang daming hindi naniwala diyan sa mga yan. Nagkaroon ng YouTube, tapos sabay sabi nila kikita sa YouTube, sabi ng iba hindi, kalokohan yan, nagsasayang lang kayo. Ganon din sa Facebook, hindi, kalokohan yan, nagsasayang lang kayo. Ganon din sa Twitter. So, ang dami, no? Ang daming nambatikos diyan. Pero ngayon, boom, 'di ba? Boom ang Facebook, boom ang YouTube, boom ang Twitter, boom yung mga iba't ibang platform kagaya ng Twitter, 'di ba? And then ganun din dito. No, yung AI technology is hindi yan mapa-perfect ngayon. Ang blockchain technology ganun din, no? So, siguro may panahon, no? Para ma-perfect nila yan tulad ng nangyayari ngayon sa social media natin, di ba? Sabi nga nila, ito yung Web 2. Ngayon, Web 3, di ba? Ayan na yun, papasok ang Web 3. No, sana bago pumasok talaga ang Web 3 talaga is ma-perfect nila yung platform, di ba?
So, yun lang yung aking pananaw dito, mga idol. Kayo din, ha? Kayo din, i-share nyo yung pananaw nyo sa comment section. So, fear, neutral. Okay, as of August 9, naka-neutral ang fear natin, mga idol. No, dati talaga. Fear na fear. Dati, di ba? So, ngayon, eto, sabi dito, slightly correction from the 29,800 level. Tapos, ang sinasabi kasi dito kasi, eto na ba yung panahon na pagdating ng CPI, biglang, lilipad no? Tingnan nyo, kita nyo to? Magnet, So, ang ibig sabihin niyan, sabi niya, lilipad, no? So, dito, the market is still TBT along with optimistic expectations for this round of CPI data. So, kailan ba yung CPI report, no, mga idol? Bukas po ang CPI report, no? Ang CPI report ay 8:30. Subukan nating i-refresh. No, ang ating reference ay forexfactory.com. So makikita natin dito 8:30 yung CPI report. Ang tinitingnan natin diyan itong USD. So ibig sabihin US market 'yan. So ang titingnan natin dito is yung nakaraan ay previous is 4.3. Ito 3% ang CPI. So bukas ba is bababa o tataas? Once na tumaas ang CPI, no, ang inflation bukas, ang ating BTC biglang hindi, bababa. Biglang magdadrop yan, no? Once na bumaba ang inflation, biglang lilipad yan, no? Ganun ang mangyayari dyan, mga idol, no? Pero, kung ako sa inyo, no, kapag may CPI report, please, huwag kayong mag-copy trade. Kasi, isa sa kahinaan ng copy trader, yung CPI report. Nalilito sila dyan bago mag-CPI report. Eto, tong araw na to, parang ganun. So, marami na naiipit ngayong araw na to hanggang sa dumating yung CPI. Naipit ka na, bigla pang lalong naipit. Minsan, naliliquidate, mga idol, no? Ako, ginagawa ko, nagma-manual trade ako. So, bukas, ang pananaw ko, kung ang prediction natin ay 3.3, tapos magki-3.0, forecast niya is 3.1, tapos 3.3, tapos 3.0. Ako tingin ko ang lalabas dito mas mababa ba. So hindi ko ma-predict, no? Hindi ko ma-predict, pero ang tingin ko diyan para sa akin tataas ang inflation. Tapos biglang ang market bababa. Tama ba? Di ko sure, no? So, minsan, sinasabi nila, kasi ang hirap mag-predict ng ganito, lalo na kung hindi ka talaga marunong sa technical analysis, no? So, dito nyo na lang tignan. Ito, sabi naman niya dito, meron siyang magnet, so lilipad daw. No, yun ang sabi niya. So, check natin, no? Check natin yan. Ako, tingin ko, hindi talaga ako mapalagay, no? So, ito, naguguluhan ako dito, So, the Wolf of Few Street, no? Ito naman is okay, lagi ko rin itong tinitingnan. So, pero first time niyang naglagay ng ganyan, no? Naglagay ng graph. So, tingnan na lang natin bukas kung ano mangyayari kay GX at ingat sa trading bukas, okay? No? Saludo sa lahat kay GX at magandang gabi sa inyong lahat.